Ngayong Miyerkules, nahuli na si Alice Go. Narito ang ilang larawan at video ng pagkakahuli kay Alice Go. Narito rin ang panayam sa Senado kay Senator Risa Hontiveros tungkol sa pagkakahuli ng dating Bamban Mayor. Pwede siyang ibalik dito. Basta tan sigurado namin at na-appreciate ko yung sinabing ito ng NBI. Pagkatapos siyang i-process ng BI at nila ng NBI, ay iti-turn over siya sa atin dito sa Senado. Tulad ng naging proseso kay Sheila Guo. May possibility, ma'am, na may harap siya bukas sa hearing? Kapag nalaman namin na makakabalik siya in time, ihaharap namin siya. Kung naman hindi aabot sa oras yung pagpapabalik niya mula sa Indonesia papunta rito, magsischedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing para sa wakas maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at makatotohanan dapat. And are you hoping, and are you hoping and expecting na magsasalita na siya tungkol sa mga taong involved dun sa illegal operation at sino yung mga tumulong makalabas sila ng bansa? I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at katotohanan. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Tumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. Kumbaga, she has nowhere else to go. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Ma'am, paano kung i-get niya yung kanyang rights, against self-incrimination, yung hindi niya matandaan, yung mga ganong statement? Well established na yung right against self-incrimination ay pwede lamang gamitin sa bawat tanong na maitanong sa isang testigo kung hindi niya sasagutin yun. Pero hindi yan blanket na pagpapayag na umiwas siya sa pagpresenta ng sarili niya sa isang hearing at sa pagharap sa mga tanong namin ng Senador. Ma'am, kausap niyo na po ba yung BI at saka NBI, DFA regarding dun sa kay Alice Go? Kasi yung kay Sheila Go at saka yung kay Cassie Ong, less than one day, nandito na agad sila sa Pilipinas. That's true. Kaya inaalam namin kung anong petsa at oras, anong oras pinakamaagang pwede siyang ibalik dito. Nagko-coordinate na rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa NBI. Yun na nga, mismong si NBI Director Santiago ay nagsabing basta pagkatapos maiproseso nila ng BI si Alice Guo, ito-turn over siya sa atin dito dahil Senado ang may standing warrant para kay Alice Guo. Ma'am, how important was the President's strong public statements regarding Alice Guo? Very important. Tulad ng pag-anunsyo niya ng total ban sa POGOs nung kanyang SONA at pagsimula ng winding down hanggang December 31 at paghahanap ng alternatibong trabaho at hanap buhay, yung just transition para sa mga kababayan nating nagtrabaho noon o nagtatrabaho pa sa mga POGO na iyan. Lahat nito ay mga piyesa ng isang puzzle na dahan-dahang binubuo natin. At I am happy to say na matimbang na bahagi doon ang trabahong ginagawa ng Senado sa pag-iimbestiga dito laban sa POGO. So mabuti at malalakas nga ang mga statement ni Presidente tungkol kay Alice Guo. At ngayon nakita natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga grupo ay naaresto si Alice Guo. Pagkatapos ma-confirm natin na naaresto siya independently, na-confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pagka-aresto sa kanya. Kaya terima kasih sa mga kaibigan natin sa Indonesia at maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay madakip. Ma'am, nasabi po ba ng Indonesian sources nyo kung paano nila na-trace at nahuli po si Mayor Go? Bubuin pa namin yung account nilang iyon para doon din sa investigasyon ng Subcommittee on Justice and Human Rights tungkol partikular sa pagtakas ni na Alice Guo, ma-input namin yun at mabuo natin yung kwento ng kanyang pagtakas hanggang sa kanyang pag-aresto. Ma'am, makakaabot kaya sa hearing tomorrow? Or are there parang tina-target niyo po ba yun? Gusto niyo sana makaharap na siya tomorrow? I'm really hoping makaharap na siya bukas. So,
tina-target namin, but we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Philippine authorities kailan talaga at anong oras siya maibabalik dito. Ma'am, yung kapatid kaya niya na si Wesley Go, meron rin po ba kayo information? Yan na lang ang missing in action pa. Pero buo yung confidence ko na patuloy din siyang pinaghahanap. Tulad ng patuloy na paghahanap kay Alice Go pagkatapos maaresto sina Sheila Go at Cassandra Leong na nagbunga na ngayon sa pag-aresto kay Alice Go. Mabalikan mo lang yung process. Bali from NAIA, dadalhin siya sa BI? Yes. And then NBI, Yes. and then dito. Ako. Ma'am, after the hearing tomorrow, anong disposition ng Senate? Will she be detained here or ipapaubaya niyo sa NBI? Kung makaharap na siya sa hearing bukas, yan ay hearing ng Justice and Human Rights Subcommittee. Ihaharap na namin siya doon kung nandito na siya sa Pilipinas. Kahit pa makaharap na siya bukas, ang source naman ng warrant niya ay mula sa Senate Committee on Women. So kailangan po pa muna siyang humarap sa susunod na hearing ng Committee on Women bago makapag-desisyon kami sa disposition namin sa kanya. So she'll stay here or with the NBI? She will stay here at the Senate. Ma'am, would you call on the Department of Justice and other agencies na bilisan yung pagsasampa ng kaso? Kasi ma'am, pag nirelease ninyo from Senate custody, dahil halimbawa napaharap na siya or sumagot siya sa inyo, di ba flight risk siya kung wala pa rin warrant of arrest from the courts? Tingnan po natin kung mahinog na yung unang-unang kasong isinampalaban sa kanya. Yun ang kaso ng DOJ for qualified human trafficking. So qualified trafficking in persons na isang non-bailable offense. At kung hindi pa man at that point in time, kasi dadaan muna siya sa pagharap sa Committee on Women, magdidesisyon pa kami kung palalayain na ba siya sa Senado or i-detain pa rin namin. Kahit pa umabot sa puntong iyon, kung may nahinog ng court warrant of arrest, well and good. Kung hindi pa man, we could ask the BI, meron ba silang standing complaints laban sa kanya bilang isang dayuhang nandito sa Pilipinas, on the strength of which pwede pa rin nila siyang i-hold. But definitely, hindi na natin pauulitin ng tumakas siya at may mga magkulang o worse, makipagsabuatan para patakasin siyang ulit. Ma'am, are you positive na this time ay magsasalita na siya ng totoo dun sa mga hearing? Well, as I mentioned earlier, tingin ko malakas ang dating nitong pagka-aresto niya sa kanya dahil umalis siya sa Pilipinas ng ganun-ganun lang, nakapag parang lakbay sa iba't ibang bansa dito sa Asia at papunta sa kung saan hindi pa natin alam. Pero hindi siguro magaan ang dating sa kanya na naaresto pa rin siya at ibabalik pa rin dito sa ating bansa kung saan nagpanggap siyang Pilipino, nagpanggap siyang Pilipinong mayor, lumabag siya sa iba't ibang batas ng Republika sa ilalim ng cover ng POGO. With the arrest of Alice Go, better po ba na sumuko na yung iba pang may warrant of arrest? Definitely. Ipinakita nitong pag-aresto kay Alice Go na tumakas ka man, pag pinaghahanap ka ng mga otoridad at may tulong pa ng mga otoridad ng ibang mga bansa, kahit dun ka pa tumakas, ay maibabalik ka rin dito sa bansang Pilipinas. That should make a strong impression sa iba pang subjects ng warrant of arrest na patuloy pa rin tumatakas o magtatago. Now, in this development, so we do not see wrapping up of your hearing anytime soon. Well, plano na rin ng Senate Committee on Women na sana sa loob ng 2 o 3 hearing, ma-wrap up na po namin. Meron pa po kaming mga pending issues, pangunahin na nga yung pagharap at pagsagot ni Alice Go, yung pagtatanong namin sa ilan pang mga personalidad na lumitaw ang kanilang mga pangalan konektado sa mga POGOs, yung hindi pa natapos na kwento ng formally at kung yung mga taong na-identify noon sa family investigation na lumilitaw ngayon sa investigasyon namin laban sa POGO ay meron ding accountability doon. So, on track pa rin ang Senate Committee on Women, very big break para sa ating lahat yung pagka-aresto kay Alice Go. Ma'am, si Alice Go na ba yung pinakamataas o pinakamalaking personality behind the POGO operation sa Pilipinas? Maaaring hindi siya yung pinakamataas pa. Maaaring hindi pa siya yung
kumbaga malaking isda dito. At yun yung gustong tumbukin ng Committee on Women bilang bahagi ng pag-wrap up ng kabuuang 4 na taon ng investigasyon laban sa POGOs.